Madalas nating naririnig, ang ganda siguro ng buhay mo sa Korea. Siguro mayaman ka na. Ang dami mo na sigurong naipundar. Pero ang totoo, hindi lahat ng nakikita nyo sa Facebook ay refleksyon ng totoong buhay namin dito. Nung first month ko dito sa Korea, yun yung hindi ko makakalimutan. Yung lagi akong sinisigawan, lagi akong pinapagalitan talaga. Kasi nga, hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi sa akin ng mga Korean. Yung pandyang namin ngayon, yun yung laging sumisigaw sa akin. Kaya ang ginagawa ko, kapag may mga words silang sinasabi sa akin at hindi ko maintindihan, sinusulat ko yun sa isang papel o sa isang notebook. Tatandaan ko yun. And then, itatranslate ko siya into Google sa English or Tagalog para maintindihan ko kung ano yung sasabihin nila sa akin. Or else, magtatanong ako dun sa kaibigan kong Korean kung anong ibig sabihin nun. 이거 뭐예요? 적기 없어요? 뭐라고? 이거 뭐예요? 누가 썼는데? 저요. 조끼 없어요. 적이 없다고? 이거 뭐예요? 나쁜 놈 쳐? 나쁜 놈 척? 어. 아니에요. 나쁜 사람 쳐. 똑같아. 똑같아요? 어. 진짜요? 어. 굳이만- 적군. 어? 한군. 어? 응. 우리 군. 적군이랑 싸우는 거. 거짓말 아니에요? 거짓말 아니겠지. 진짜. Yun, para sa mga susunod na araw, alam ko na yung sasabihin ko or may intindihan ko na sila. Kasi paulit-ulit lang naman kasi ang mangyayari dyan eh. Simula Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at ang Linggo, yun na yung pahinga ko. Pagkatapos ng 12 oras sa trabaho, hindi hotel ang tutulugan mo. Isang maliit na kwarto, sapat lang para ipahinga ang pagod mong katawan. Ang pinaka bad experience ko nung unang buwan ko dito sa Korea, dito sa pagtatrabaho ko sa company. Nung nagtatrabaho ako sa press machine, may kasama akong matandang Koreano nun. Hinampas niya ako sa likod ng sobrang lakas. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya lang sa akin, hindi daw pantay-pantay yung pagkakamada ko. So, nasa isip ko na napakaliit lang na problema nun. Kumbaga, pwede naman niyang ituro sa akin. Pwede niya naman sabihin na naayusin ko na lang. Hinampas niya ako sa likod. Noong mga oras na yun, gusto kong gumante, gusto kong sumigaw. Ang problema, hindi ko ma-depend yung sarili ko kasi wala akong alam na Korean language noon. Ang alam ko lang talaga noon, annyeonghaseyo lang. Hindi ko magamit yung itinuro nun sa Pilipinas. Alam mo yun, parang gusto kong gumante, gusto ko siyang sakalin, gusto kong sumigaw. Kaso ang inisip ko yung mga mangyayari, baka mapauwi ako ng Pilipinas, mag-penalty ako, paalisin ako sa company. Syempre, unang buwan ko pa lang nun, wala pa naman akong pera nun. So ang ginawa ko, lumayas na lang ako, pumasok ako ng CR. Doon talaga nag-isip ako ng grabe, napapaiyak ako, nagdadasal ako, parang iniisip ko yung pamilya ko kung aalis na ba ako sa company. So nagdalawang isip ako nun, napagdesisyonan ko na baliwalain na lang, wag na lang intindihin. Pero naluluha ako nun, naiiyak ako nun. So ang ginawa ko, pinunasan ko yung luha ko, pinagpagang ko yung damit ko kasi maalikabok doon. Tapos huminga ako ng malalim. Tapos ayun, nagtrabaho na ako ulit. Isa sa mga paraan ko noon para maibsan yung stress ko, nagja-jogging ako malapit dito sa company namin kasi sa likod ng company namin may dagat doon. So dati doon din ako nagbablog. Kapag may mga problema akong napagdadaanan, yun, dina-jogging ko na lang siya kasi pag nagja-jogging ako, nakakalimutan ko yung mga problema ko sa buhay. Dito ako madalas mag-jogging kapag inaatake ako ng anxiety. Nagtatanggal ako ng stress. Saka yung pinaka-the best dito, tinitingnan ko yung paglubog ng araw. Napakasarap makita habang lumulubog yung araw. Nakakawala ng mga isipin ng mga problema. Good morning. Good morning everyone. What's up? Nandito nga pala ako sa Wasong. So kasama ko ang ating tropa Kabogski. So mag-iikot-ikot kami dito. And kasi nakakasawa na sa Ansan, puro pader na ang nakikita ko doon. So dumayo ako ng Wasong para makakita ng mga bundok. Ang sarap dito, parang bago sa paningin ko. Saka tingnan nyo guys, no, dito sa kabundukan, dito sa Wasong, bundok na, pucha, pero ang daming kumpanya. Guys, oh. Ano yun? Ba't may mga ano? Ano yung gulong? Gulong yan. Bundok siya, pero ang daming kumpanya. Kaya ano dito, walang masyadong tambay dito eh. Kumpanya dyan, dito naman. Ano, pala, Tani. Ay, maganda rito pre pagka summer or spring kasi ang daming tanim. Pwede tayong magnakaw. Guys, hindi no, bawal kayong kumuha ng mga ano dito, mga
gulay-gulay, papagalitan kayo or else pwede kayong ma-report sa pulis. Isa akong simpleng tao na nangangarap lang nun makapunta ng Korea para sa mas magandang kinabukasan. Pagdating ko dito, akala ko madali lang. Akala ko sapat na ang lakas ng katawan pero hindi pala. Dumating yung panahon na biglang tumahimik ang gabi pero maingay ang isip ko. Ramdam ko yung lamig, hindi lang dahil sa panahon, kung hindi dahil sa lungkot at pangungulila. Nagtry ako mag-vlog para lang may paglabasan ng emosyon. Nagkwento ako sa camera. Yun, magandang hapon sa inyong lahat. Isang napakalamig na hapon sa inyo, mga kaibigan. Hindi ko alam na may mga tao palang makaka-relate hanggang may nagpadala sa akin ng mensahe at ang sabi, "Salamat Royce kasi yung video mo parang ako yung kinikwento mo." Doon ko na-realize na hindi pala ako nag-iisa. Ginawa kong inspirasyon ng sakit, ginawa kong lakas ang bawat luha, ginawa kong content ang bawat kwento at ginamit ko yon para makabangon. Ngayon, hindi ko man masabing okay na ang lahat pero kaya ko na kasi natutunan ko ang mga struggle. Hindi yan para wasakin ka, kung hindi para patatagin ka. At kung ikaw na nanonood nito at dumadaan din sa matinding laban, gusto ko lang sabihin sa iyo na makakalagpas ka rin, lalakas ka rin, at balang araw, ikikwento mo rin kung paano mo to nalagpasan. Tinatsaga ako, nag-start ako 2019, 20, 21, 22, 23, 20. Mag-aarin na taon na pala. So, aralin mo. Number one, aralin mo. Aralin mo siya paano siya. Kasi, kung hindi ka nagkakaroon ng views, ibig sabihin, wala kang bagong ginagawa. Pag wala kang bagong ginagawa, walang bagong mangyayari. Di ba? Ganun lang yung equation nun eh. Wala kang views. Nag-upload ka, walang views to. Ba't walang views? Eh, same pa rin siya ng pattern nung ginagawa mo the past 6 years eh. Wala talaga magbabago. So, kailangan may baguhin ka. And something yun na ikaw lang makakasagot.